Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ito ni Attorney Jesus Falsis, isang kilalang pro-BBM vlogger, attorney, and of course, anti-Duterte talaga na abogado ito. Ito, pahayag niya tungkol kay Tatay Digong natin at kay BP Sara. Sabi niya, Rodrigo Duterte is the worst president. Sara Duterte is the worst vice president. Attorney Jesus Falses. So, again, kanya-kanya tayong perspective o opinion. Yan ang kanyang opinion. So, isa siyang social media influencer. So, depende na sa taong bayan kung paniwalaan nila itong statement na ito. Na worst presidente si Tatay Digong, worst vice president si BP Sara. Okay. So, tingnan natin. People who reacted. 41,000 people ang nag-react. 23,000 ang tumatawa. 5,200 ang galit. So that's 28. 11,000 lang ang nag-like sa kanya. So estimate ko mga 80% hindi naniniwala sa kanya, 20% lang naniniwala. So, kung 80%, hindi naniniwala sa kanya, naniniwala sila na best president si Tatay Digong, best BP si Inday Sara. Again, history. Pag-alis ni Tatay Digong sa kanyang pwesto noong 2022, siya ang presidente na may pinakamataas na trust rating pag-alis niya, 88%. Itong mga si late President Noynoy Aquino, pag-alis niya nasa 60% ang kanyang trust and approval rating. Si Gloria Macapagal Arroyo mababa, nasa 20 plus ang kanyang rating, approval rating pag-alis niya, mababa. So, kumusta naman itong Marcos administration ngayon? Sa ngayon is yung latest sa Pulse Asia, I think 29% lang ang kanyang approval rating. Na nasa pangatlong taon pa lang siya. Usually, pag ang presidente nagsisimula mataas. Kaya itong si PBBM, pagsimula niya nasa 70 or 80 pagsimula. Ngayon 29 na lang. Pabulusok na. Si Tatay Digong, nagsimula siya mataas, bumulusok lang siya ng kaunti nung nagsimula yung pandemic. Kailangan matandaanan ko na pinakamababang approval rating niya nasa 60%. After that, nung makita ng taong bayan yung kanyang diskarte, paano niya kinontrol, paano niya minanage yung napakadelikatong sitwasyon, COVID, tumaas ulit. Kaya 88% pag-alis niya. So, depende na ngayon sa, magbasa ako sa mga kuna. Ito, Nelson Kawili, Oplok ka Falses. Oplok is Bisaya ng Tanjay. Ray Kilaton, pinaka-worst sa side ninyo, pero sa karamihan, lalo na sa mga ordinaryong tao, siya ang pinakamagaling na leader. Kaya nga hanggang ngayon, dami pang nagmamahal kay Tatay Digong. Again, nakakatawa yung survey ng Pulse Asia, bandang April siguro na survey. Si Tatay Digong, 2% ang kanyang approval rating. Si BP Sara nasa 50 plus, 54 ata o 55. Si PBBM 25. Kaya
nung tinanong ng media reporters si Auntie Claire, bakit mas mataas si Tatay Digong? Nainis si Auntie Claire. Bakit kasi sinama pang nakakulong na ngayon tao, hindi naman siya presidente, bakit isinama pa sa survey? Ayawan ko itong Pulse Asia, bakit isinama nila? Kaya lumabas ang survey, mataas pa rin ang approval rating ni Tatay Digong. Yes, sa ordinaryong Pilipino, marami ang nagmamahal kay Tatay Digong. Ang galit lang sa kanya, itong mga, number one, makakaliwa. Kasi takot sila kay Tatay Digong. Yung sinimulan ni Tatay Digong na NTF-ELCAT, talagang wasak sila. Bungkag lapinig kung sa ano. Bisaya pa, nabali na ang kanilang spinal cord dahil sa magandang counter-insurgency campaign ni Tatay Digong. So galit. Mga makakaliwa, of course, mga Marcos loyalists nga hindi nag-iisip. And then mga kakamping. Oh, worst. To me, the worst president is ito ngayon. Opinion ko lang yun. I might be wrong. Kay Attorney Palses, lumalabas ang best president niya si PBBM. Kailan natatawa ako nung naglabasan na yung mga aligasyon tungkol kay PBBM. Lalo na nung unang video ni Saldico. Sabi niya, even if PBBM is guilty, I will not call for a Marcos resign. Ang panawagan ko is, pareha silang mag-resign. Marcos and BP Sara, mag-resign sila. Oh. Anong dahilan? Bakit mag-resign? So, kasi takot sila na si BP Sara ang hahaliling presidente. Ang daming mga proposal. Resign din si BP Sara at si Soto ang mag-take over. Mas okay pa yon dahil nasa konstitusyon, Senate President will take over pag alis ng dalawa. Ang uplok talaga, yung itong mga kakamping, loyalist na rin, People's Transition Council daw ang papalit. Dapat mag-resign si PBBM at saka si BP Sara. Yan ang panawagan ngayong November 30 na rally. Mag-resign ang dalawa at People's Transition Council ang mag-take over. Ano ba yan? Wala yan sa konstitusyon. Mabuti nagsalita si ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sinabihan niya ang mga dilawan, mga makakaliwa. The Constitution is very, very clear on matters of succession. Ibig sabihin, pag alis ng presidente, BP Sara ang uupo. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ay nangalamat ni sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Tutulong si Magdila. Kita magalang. Kaya namin salamat sa iwa sa balay dayin na bigtulaan ang gayo. Wait. Ito ang basin na. Relax pa kan sa udan. Ayaw na kayo. Ano yan, bay? Dahil?
Ate. Karon naman na gyud ang balay ni Ante. Oh, bago niyang balay. O karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humana gid Ante imong balay, nakatop na gid ka. Nanalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure ani nga nakahuman gid ko balay. Kay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko'y hinabangi. Sige Ante, salamat.